Sa Afghanistan, isang sapper patrol ang papunta para kumpunihin ang isang na-stranded na convoy. Lumabas ang combat engineer ng sasakyan at sumigaw, nagtatanong kung sinong tanga ang may kasalanan sa clusterfuck na sumira sa kanyang araw. Lumapit ang squad leader at inamin na siya iyon, at mabilis na naging malinaw na magkapatid ang dalawa. Pagkatapos ay tinuruan niya ang kanyang nakababatang kapatid tungkol sa mga batas ng agham, partikular na ang thermodynamics, na sinasabing ang enerhiya ay hindi maaaring malikha o masira, kaya kailangan itong mapunta sa isang lugar. Sa pamamagitan ng pagpuno sa mga convoy truck ng stoplight, hinaharangan nila ang mga ventilation, na nagiging sanhi ng pag-ipon ng init hanggang sa pumutok ang radiator. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi sa kanyang kapatid na alam niyang ideya niya ang pagbuhos ng stoplight sa truck. Bumuntang hininga ang kanyang kapatid, inamin na hindi ito ang talagang gusto niyang gawin. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanilang pangarap ay palaging mapili para sa RAS, ipinakita pa ang mga tato na tumutugma sa kanila na nagsasabing, huwag kang sumuko. Ngunit nanunuya ang nakatatandang kapatid, sinasabing masyado na siyang matanda at ang programa ay lubhang matindi. Sinabi rin niya na 18 taong gulang pa lamang sila nang mangako sila ng ganoon. Gayunpaman, sinabihan siya ng kanyang kapatid na isipin ang pakiramdam ng pagkakaroon ng sarili nilang mga scroll ng Ranger, at ang pagmamalaking kaakibat ng pagiging isang Ranger. Sa kalaunan, nakumbinsi niya ang kanyang kapatid, ngunit ilang sandali pa, biglang inatake ng Taliban ang mga convoy. Sa matinding labanan na sumunod, halos lahat ng sundalo ay namatay. Dahil sa kanyang malubhang pinsala sa tuhod, kinaladkad niya ang kanyang sarili patungo sa kanyang kapatid. Pagkalipas ng 2 taon, nakasakay na siya ngayon sa isang bus patungo sa Army Ranger Selection Base sa Colorado. Inutusan ng cadre ang mga kandidato na pumunta sa induction hall at ibigay ang lahat ng kanilang personal na gamit. Mula sa puntong ito, sinabihan sila na wala na silang mga pangalan, mga numero lamang. Napansin ng isa sa mga sarhento na ang isang kandidato ay isang technical sergeant sa Air Force at sinabi dito na itatalaga siya bilang isang team leader. Kinilala ito at binigyan ng number 7. Sa isa pang linya, sinuri ng isang sarhento ang kanyang aplikasyon at napansin na dahil sa isang dating pinsala sa binti, 4 na beses siyang tinanggihan bago tuluyang naabot ang itinakdang edad. Ipinaalam sa kanya ng sarhento, na bilang isang pinuno ng patrol, inaasahang pamumunuan niya ang koponan ngunit tinanggihan niya ang alok. Itinalaga siya bilang number 81. Pagkatapos ay kinausap ni Sergeant Major Sheridan ang mga kandidato. Ipinaliwanag niya na ang mga Army Rangers ang pangunahing nangunguna sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos, ang mga unang sundalong ipinadala sa lupa, at ang RASP ay isa sa pinakamahirap na programa sa pagpili sa mundo, na idinisenyo upang sanayin ang mga kandidato sa kanilang mental, emosyonal at pisikal na limitasyon sa loob ng 8 nakakapagod na linggo. Tanging ang mga makakarating sa huling yugto ang haharap sa 24 na oras na death march, at kung mapagtagumpayan na makumpleto ang misyon sa pagtawid sa finish line, pagkatapos nito ay makukuha nila ang inaasam na Ranger Scroll. Sa puntong iyon, opisyal na nagsimula ang programa. Sa unang linggo, ilang candidates ang natanggal. Ang susunod na 3 linggo ay puno ng malulupit na obstacle course at nakakapagod na pagsasanay, at sino mang hindi makatugon sa mga pamantayan ay agad na aalisin sa programa. Ngayon, 4 na linggo na lang ang natitira. Sa isa sa mahabang marcha, sinabi ni 15 sa iba na kung makakapasok sila sa rehimyento, magkakaroon sila ng access sa top secret na impormasyon, tulad ng Area 51 at maging ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa paglapag sa buwan. Ang ibang mga candidates ay simpleng pinagtatawanan ng ideya. Samantala, lumayo si 81 sa grupo, tahimik na tinapos ang kanyang lap, at pagkatapos ay bumalik. Lumipas ang isa pang linggo. Sa panahon ng pagsasanay sa rifle, tinanong ng isang sarhento kung ilan sa mga kandidato ang talagang na-deploy sa labanan. Kinutya siya ng sarhento, sinabing nagtanong siya tungkol sa deployment, hindi sa potty training. Pagkatapos tanungin ang iba at hindi pa rin nakakakuha ng kasiyasiyang sagot, lumapit ang sarhento kay 81. Ang lahat ay lumingon upang tingnan siya. Nang maglaon sa tanghalian, sinabi ni 44 sa grupo kung paano inaayos ni 81 ang isang stranded convoy nang biglang inilunsad ng Taliban ang isang mapaminsalang pag-atake, na nagpuksa sa buong unit. Idinagdag ni 60 na nakatanggap din si 81 ng Silver Star. Samantala, sa isang telebisyon sa malapit, inihayag ng isang reporter ng balita na natuklasan ng NASA ang isang interstellar object na nagmula sa labas ng solar system. Inaasahang dadaan ang object malapit sa Earth, ngunit iginiit ng mga opisyal na walang dapat ikabahala. Hindi makapaniwala si 15 na nakatanggap si 81 ng Silver Star. Ipinaliwanag ni 44 na siya lang ang nakaligtas na nagdala sa kanyang kapatid ng halos 10 milya pabalik sa isang base militar.
Dahil sa pagiging mausisa, direktang tinanong ni 15 si 81 kung totoo ang kwento. Agad na napansin ng isang sarhento na nag-uusap sila at pinaalalahanan sila na hindi pinapayagan ang pagsasalita. Bilang parusa, inatasan niya ang lahat na mag-extra hill climbs. Ang susunod na 2 linggo ay nagsimula sa mas matinding pagsasanay. Sa isang ehersisyo, tinanong ng isang cadre ang mga kandidato kung bakit sila narito. Karamihan sa kanila ay sumagot na gusto nilang sumali sa isang elite unit. Ngunit iba ang sagot ni 81. Simpleng sinabi niya na gusto niyang tawirin ang finish line. Nang gabing iyon, napansin ni 7 si 81 na umiinom ng kanyang gamot sa PTSD. Kinabukasan, tinanong ni 7 kung ang DFQ ay nangangahulugang don't fucking quit. Nagulat si 81 at tinanong kung paano niya nalaman. Nagkibit-balikat si 7 at sinabing hinulaan lang niya. Sa ika-6 na linggo, dumaan ang mga kandidato sa rope climbing, bridging drills at rifle training. Marami sa kanila ang bumagsak at natanggal sa pagsasanay. Isang gabi, nag-ambala si 81 ng isang bangungot. Bigla siyang nagising nang biglang sumugod ang sarhento at inutusan ang lahat na bumangon, ipinapahayag na nagsimula na ang huling linggo. Sa susunod na hamon, ang mga candidates ay kailangang maglakad sa ilalim ng tubig sa pool habang may dala-dalang mga pabigat. Marami sa kanila ang maagang lumitaw. Habang nahihirapan si 81 sa ilalim ng tubig, sinimulan niyang isipin ang kanyang nakababatang kapatid. Itinutulak siya ng alaala pasulong. Ngunit kalaunan, nawalan siya ng malay at hinatak palabas ni 7. Sinabi ni Sheridan kay First Sergeant Torres na gusto niyang makausap si 81, sinasabing ang kandidato ay tila isang pananagutan. Sa waiting room, pinanood ni 81 ang balita. Ipinaliwanag ng isang reporter na ang asteroid na natuklasan isang buwan na ang nakalilipas ay nagpapakita na ngayon ng mga palatandaan ng pagkapira-piraso ng istruktura. Pagkatapos ay tinawag siya, sinabi ni Sheridan kay 81 na maaaring mas makabubuti para sa kanya na magretiro mula sa programa. Iginiit ni 81 na wala siyang nabigong anumang kaganapan. Ipinaliwanag ni Torres na hindi sila nag-aalala tungkol sa kanyang pisikal na lakas, ngunit medyo nag-aalala sila tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Sinabi ni Torres na ipinaalam sa kanila ng mga opisyal ng training cadre na hindi nakakatulog ng maayos si 81, at ayon sa mga peer review, hindi siya nakikipag-ugnayan sa ibang mga candidates. Dagdag pa ni Torres na iniiwasan niya ang bawat pagkakataon na maging pinuno ng koponan, na sinasabing hindi ito ang tatak ng isang matatag na kandidato. Nagsalita si Sheridan, itinuro na ang kanyang pinagdaanan ay mahirap para sa kahit sino. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga taong nasa kanyang posisyon ay magbabakasyon at magpapatherapy. Sa halip, pagkatapos ng insidente sa Afghanistan, nagsimula siyang mag-apply para sa programang ito sa mismong umaga ng kanyang paglabas. Tahimik na sumagot si 81 na gusto lang niyang marating ang finish line. Pagkatapos ay sinabi ni Sheridan sa kanya na naniniwala silang pareho ni Torres na isa siyang promising na kandidato. Gayunpaman, nagbabala siya na kung aalisin nila siya sa programa ngayon, hindi na siya papayagan na bumalik, kaya naglagay siya ng voluntary withdrawal slip sa harap niya. Ipinaalala sa kanya ni Sheridan na isa siyang inhinyero, at dahil dito, dapat niyang malaman na kahit ang pinakamakapangyarihang makina ay may limitasyon, at naabot na niya ang sa kanya. Ngunit tumanggi si 81. Sa huli, iilan lamang sa mga kandidato kabilang si 81, ang nakarating sa huling round. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Torres ang mga detalye ng huling misyon, na magiging isang simulation. Isang classified aircraft ang binaril sa likod ng mga linya ng kaaway, at ang mga Rangers ay inatasang magsagawa ng isang reconnaissance at rescue mission. Ang kanilang layunin ay hanapin ang lugar ng pagbagsak at sirain ang sasakyang panghimpapawid bago ito mahulog sa mga kamay ng kaaway. 2 Black Hawk helicopter ang maghuhulog sa kanila sa loob ng teritoryo ng kaaway. Mula roon, kailangan nilang maglakbay sa mga bundok upang maabot ang bumagsak na sasakyang panghimpapawid. Ang kanilang susunod na layunin ay hanapin ang piloto, na nakakulong sa isang kalapit na nayon. Ipinaliwanag ni Torres na ang kanilang mga rifle ay magpapaputok lamang ng mga bala, ngunit maaaring tambangan sila ng mga cadre anumang oras. Sa panahon ng misyon, ang squad ay bibigyan ng isang VHF radio upang magpadala ng mga regular na ulat ng sitwasyon. Pagkatapos ay inanunsyo niya na si 81 ang magsisilbing pinuno ng pangkat. Sarkastiko na sinabi ni 15, magaling. Ipinaalala ni Torres sa kanila na mayroon silang 24 na oras para iligtas ang piloto, bumalik sa base, at tumawid sa finish line. Kung mabigo sila o mahuli sa isang cadre ambush, ang misyon ay ituturing na isang pagkabigo. Dagdag ni Sheridan na kung matagumpay nilang matatawid ang finish line, makukuha nila ang kanilang Ranger Scrolls. Opisyal na nagsimula ang misyon ng Death March.
Inihulog ng mga Blackhawks ang pangkat sa kailaliman ng Rocky Mountains. Pagkatapos lumapag, ang pangkat ay muling nagtipon at tumungo sa kagubatan. Pinag-aralan ni 57 ang mapa at sinabi sa iba na ang kanilang target na lokasyon ay mga 20 klik kanluran. Itinakda ni 81 ang oras ng relo sa 24 na oras at tinanong kung mayroon mang mga katanungan. Nanatiling tahimik ang lahat. Pagkatapos ay tumayo si 7 at sinabi sa grupo na lahat sila ay narito para sa isang dahilan, at ang kanilang layunin ay makuha ang Rangers Pros ng sama-sama. Tumango si 81 nang may pasasalamat kay 7, at ipinagpatuloy ng pangkat ang kanilang paglalakbay. Umakyat sila sa mabatong bundok at narating ang tuktok. Di nagtagal, unti-unti nang dumilim hanggang maging gabi. Ipinadala ni 111 ang kanilang mga ulat sa sitwasyon sa kadre sa pamamagitan ng radyo. Iminungkahi ni 7 na magpahinga sila ng kaunti, itinuturo na maaaring naghihintay ang kadre malapit sa ilog upang ambusin sila. Sumang-ayon si 81, sinasabing magpapahinga lamang sila ng 20 minuto. Habang natutulog ang iba, nanatili si 81 sa pagbabantay. Tinanong ni 7 kung maaari siyang magtanong sa kanya ng personal na tanong, ngunit sumagot lamang si 81 ng hindi. Ipinapalagay ng pangkat na napansin sila ng mga cadre na huminto at gumamit ng mga flare. Agad na inutusan ni 81 ang lahat na umalis. Pagsapit ng umaga, sa wakas ay nakita nila ang mga labi ng bumagsak na eroplano. Nagbiro si 7 na talagang ginamit ng mga cadre ang mga special effects. Nagbabala si 81 na malamang na naghihintay ang mga cadre upang ambusin sila sa itaas ng ilog. Inutusan niya si 111 na magpadala ng isa pang ulat ng sitwasyon. Pagkatapos ay mabilis siyang naglatag ng plano. Maglalagay ang demolition team ng mga pampasabog sa sasakyang panghimpapawid at pasabugan ang mga ito mula sa ligtas na distansya. Malamang na maaakit ng pagsabog ang atensyon ng mga cadre. Kaya, nagtalaga siya ng 4 na sundalo upang magbigay ng overwatch, naglagay ng 3 sundalo sa ibaba ng agos, at ang iba sa kanila ay sa itaas ng agos. Pagkatapos ay may itinuro si 57 na kakaiba. Ayon sa mga coordinate ng briefing, ang target na posisyon ay ilang daang metro ang layo. Idinagdag din niya na ang kanyang kompas ay nagsimulang kumilos. Kakatwang ipinaalam ni 111 sa team na hindi siya nakakuha ng signal, isang kakaibang tunog lamang. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng team ang plano. Habang ang lahat ay pumwesto, biglang napansin ni 81 ang isang maikling kislap ng liwanag sa malayo. Mahinahon niyang sinenyasan si 7 na susuriin niya ito. Pumunta siya sa mas malalim na bahagi ng kakahuyan habang inihahanda ng demolition team ang mga pampasabog. Ilang sandali pa, natuklasan ni 81 ang tila kanilang tunay na target. Ngunit ng mga sandaling iyon, huli na ang lahat. Pinasabog ng team ang mga pampasabog. Tumakbo pabalik si 81 upang balaan ang team. Nang biglang lumitaw ang isang kakaibang makina na may kumikinang na pulang ilaw. Sinuri nito ang kanilang mga mukha gamit ang maliwanag na sinag at pagkatapos ay biglang nagpaputok, na ikinamatay ng ilang sundalo. Agad na inutusan ni 81 ang lahat na tumakbo. Tumakbo sila sa kagubatan ngunit hindi nagtagal ay narating nila ang isang dead end. Nagpakawala ang makina ng bomba na sumabog sa malapit, na nagpabagsak sa mga natitirang sundalo sa isang matarik na burol, na nag-iwan sa kanila na sugatan. Sa maikling sandali, bumalik sa isip ni 81 ang Afghanistan, ngunit pinilit niya ang sarili na mag-focus sa kasalukuyan. Nagmadali siyang tulungan si 57, na natusok sa isang sanga ng puno. Natarante si 109, na mukhang malubhang na sugatan, ngunit sinabihan siya ni 81 na huminga at mag-focus. Habang nahuhulog, malubhang na sugatan ang binti ni 7. Natigilan ang mga nakaligtas na sundalo sa misteryosong makina na nakapatay sa kalahati ng kanilang pangkat. Tinanong sila ni 81 kung nakaligtas ang demo team, sinabi nilang hindi. Hinanap ni 81 ang radyo. Maingat na naglakad sa nagbabagang mga kalat, natagpuan niya ang 111 na napatay at ang radyo ay tuluyang nawasak. Noon din, nakita ni 81 ang makina na pumapatay ng isa pang sundalo. Sa kasamaang palad, si 57 ay namatay dahil sa kanyang mga pinsala. Hindi nagtagal ay bumalik si 81, at agad na sinabihan silang kailangan nilang lumipat, dahil masusundan ng makina ang kanilang bakas. Ipinaalam niya sa kanila na patay na si 111 at nawasak ang radyo. Nagtali sila ng lubid pababa sa bangin at sinimulang ibaba ang kanilang mga sarili isa-isa. Inalok ni 6 na ibaba si 7. At tumango si 81 bago unang bumaba. Ngunit nang dahan-dahan na ibinababa si 7, natagpuan sila ng makina. Muling nagpaputok ito, na ikinamatay ni 6. At malakas na bumagsak si 7 sa lupa sa ibaba. Gumalaw ang makina papunta sa gilid ng bangin at ininspeksyon ang lugar. Sa kasamaang palad, natukoy ang binti ni 7. Agad na nagpaputok ang makina,
napilitan ang koponan na maghiwa-hiwalay at magtago. Ilang sandali pa, nagpakawala ito ng ilang bomba na sumabog sa kanilang paligid, na ikinamatay ng mas maraming sundalo. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, sa wakas ay huminto ang koponan upang magpahinga. Nang mapansin ni 81 ang dugo sa binti ni 7, sandali siyang nataranta, pagkatapos ay humingi siya ng morpina. Sa kasamaang palad, nasira ang lalagyan habang nahulog. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagbilang si 81 ng 3 at ibinalik ang binti sa lugar nito. Napakatindi ng sakit kaya nawalan ng malay si 7. Ipinahiwatig ni 15 na ang mga armas ng makina ay mukhang napaka-advanced. Kaya marahil ito ay isang sikreto na eksperimento ng DARPA. Ngunit pinatigil siya ni 44, sinabing hindi kailanman gagawa ang kagawaran ng depensa ng ganito sa kanilang sariling mga sundalo, at sinabihan siyang tumigil sa kanyang mga teorya ng pagsasabwatan. Sumagot si 15 at nagtanong kung bakit sila ipinadala diretso sa lokasyon ng makina. Inihayag ni 81 na kanina niya pa nakita ang tunay na lugar kung saan bumagsak. Isang lumang jet, tulad ng hinala ni 57. Malayo sa kanilang mga coordinate. Ipinaliwanag ni 81 na ang makina ay gumagawa ng isang malakas na magnetic field, kaya naman nagsimulang mag-malfunction ang kanilang mga kompas tuwing malapit ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa koponan na kailangan nilang tumungo sa nayon, na 8 click kanluran. Nakipagtalo si 15 na wala ng rasp, wala ng finish line. Ngunit mahinahon na sumagot si 81 na tayo ay wala ng komunikasyon, walang gumaganang armas at walang flares, at ang pinakamalapit na tulong na mayroon sila ay ang cadre na nakadestino sa nayon na iyon. Pagkalipas ng halos isang oras, narating nila ang isang ilog na may malakas na agos. Ipinaalam ni 81 sa koponan na kakailanganin nilang gamitin ang kanilang mga lubid upang lumikha ng zipline sa kabila ng ilog. Nagpasya siyang tumawid muna upang masecure ang linya sa kabilang panig, bago magpatuloy. Sinabihan niya si 109 na bantayan ang kampas. Pagkatapos ay hiniling niya kay 44 na ibigay sa kanya ang lubid at bigyan ito ng kaunting luwag, dahil itutulak siya ng agos ng malakas. Lumusong si 81 sa rumaragasang tubig, at sandali siyang nawala sa ilalim. Pagkatapos ay bigla siyang lumitaw sa kabilang pampang. Nasecure ni 81 ang lubid at di nagtagal ay matagumpay na naitayo ng koponan ang zipline. Una, nagsimulang tumawid sina 7 at 15. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagtawid, naipit si 7 sa gitna. Sinubukan ni 15 na tanggalin ang gusot ng linya, ngunit sa proseso ay aksidente niyang natanggal ang safety strap ni 7. Nang makita ito, mabilis na kumilos si 81 upang tumulong. Nagmadali rin si 44 at sa eksaktong sandaling iyon, biglang lumitaw ang makina at nagpaputok. Nawalan ng balanse ang mga sundalo at nahulog sa rumaragasang ilog. Humakbang ang makina papasok sa tubig at patuloy na umaatake sa kanila. Nasabit ang lubid ni 81 sa isang bato, kaya mabilis siyang kumawala. Noon din, muling nagpaputok ang makina, na nagpasabog sa kanya ilang metro ang layo. Sa rumaragasang tubig, nakita ni 81 si 7 at nahawakan siya. Ilang sandali pa, ang mga natitirang sundalo ay natangay sa isang talon. Sa ilalim ng tubig, mahigpit na niyakap ni 81 si 7. Ilang minuto ang lumipas, hinatak sila palabas ng tubig ng ibang mga sundalo. Gulat na nakatitig si 44 nang makita niya si 60 dahil inakala nilang patay na ito. Ipinaliwanag ni 60 na noong unang inatake siya ng makina, tumilapon siya sa tubig at nadala ng malakas na agos. Pagkatapos ay nagpasya siyang tumungo sa nayon. At doon niya nakita ang pangkat na tumatawid sa ilog. Ibinahagi rin niya na kanina ay nakita niya ang plano ng operasyon sa loob ng opisina ni Torres. Biglang isang malakas na huni ng mga ibon ang umalangaw-ngaw sa malayo. Agad na sinabihan ni 81 ang lahat na kailangan na nilang umalis sa lugar na yon. Umakyat sila sa magaspang na bundok at sumulong papasok sa masukal na kagubatan. Di nagtagal, napansin ni 81 ang isang flare setup, malamang na inilagay ito doon ng mga cadre. Ngunit nang sa wakas ay marating nila ang inaasahan nilang nayon, natagpuan nila itong tuluyang nasunog. Kalat-kalat ang mga bala at mga kalat sa lahat ng dako. Napansin ni 44 na ang tore ng radyo ay nawasak, na nagpapaliwanag kung bakit tumigil sa paggana ang kanilang mga komunikasyon sa malayong distansya. Galit na sumigaw si 60 na malamang ay iniwan na sila ng mga cadre. Ngunit tahimik na sumagot si 44 na hindi sila umalis. Pagkatapos ay sinabi nito kung gaano nakataas ang kanilang naakyat. Ito ay mga 6,500 talampakan. Humigit kumulang 8 pag-click pa kanluran. Tumugon si 44. Sinabi niya na dito unang tumama ang makina sa lugar na ito, pagkatapos ay lumipat sa pampang ng ilog. Ibig sabihin, bumaba ito mula sa bundok na iyon.
Itinuro rin ni 60 na nakakita sila ng mga ulat sa balita tungkol sa isang asteroid, at iniisip na ang makinang ito ay dapat na konektado dito. Nang biglang nakarinig sila ng mabibigat na paghinga sa malapit, sumugod sila at natuklasan ang isa sa mga cadre na buhay pa, ngunit sa kasamaang palad, namatay siya ilang sandali ang lumipas. Inutusan sila ni 81 na ilibing ang ASV sa lupa. Tumanggi si 15, sinabing kailangan nila ng sandali para magdalamhati, iginiit na tulad niya, sila ay tao rin at kailangan ng oras para maproseso ang mga bagay-bagay. Itinuro niya na hindi lahat ay isang bayaning pilak na tulad niya, na binuhat ang kanyang kapatid pabalik sa base. Sumigaw si 81, ipinaliwanag na hindi na siya nakabalik sa base. Nawalan siya ng malay 100 yarda mula sa perimeter, at ang sumunod na alam niya, nagising na lang siya sa isang ospital. Hindi nakaligtas ang kanyang kapatid, dahil hindi niya ito mabuhat patawid sa linya sa oras. At binigyan nila ako ng medalya para sa pinakamasamang araw ng buhay ko. Sinabi niya sa kanila na alam niyang nasasaktan sila, ngunit sa ngayon ay hindi na ito tungkol sa kanila. Kailangan nilang ibalik si 7 sa base at bigyan ng babala ang lahat tungkol sa makina. Determinado ang team na paandarin ang truck, ngunit ayaw mag-start ng makina. Sinabi ni 81 na dahil nakatagilid ang tangke, maaaring natuyo na ang linya ng gasolina. Agad na sinabi ni 15 na kailangan lang nilang e-prime muli ang mga linya. Nang tumingin sa kanya si 81, ipinaliwanag ni 15 na dati siyang mekaniko. Ilang sandali pa, nag-start ang makina. Nagawa nilang ilabas ang truck na naipit sa pagitan ng mga bato. Nang biglang lumitaw ang makina, naglabas ng mga bomba patungo sa kanila. Ipinaalam ni 60 kay 81 na ang tangke ay wala ng bala. Nagboluntaryo si 15 na bumalik at kunin ito, kahit na inutusan siya ni 81 na huwag. Kinuha ni 15 ang bala at tumakbo pabalik, ngunit tinamaan siya ng bala. Si 44 ay pinaandar ang tangke, pinatakbo ang sasakyan ng buong lakas. Kinargahan nila ng bala at pinaputukan ang makina, ngunit kahit gaano karami ang bala ang kanilang pinakawalan, tila wala itong tinamong pinsala. Ngunit ang kanilang truck ay mabilis na napinsala ng husto. Pagkatapos, biglang tumigil ang makina patungo sa kanila, at sa halip ay naglunsad ng sunod-sunod na bomba. Pinagsikapan ni 44 na kontrolin ang sasakyan habang sumasabog ang mga bomba sa kanilang paligid. Pagkatapos ay pinatakbo niya ang truck sa masukal na kagubatan. Sa maikling sandali, nakahinga ng maluwag ang lahat nang hindi na nila makita ang makina. Ngunit hindi nagtagal ang ginhawa. Naghihintay sa kanila ang makina sa tuktok ng bundok. Bigla itong naglunsad pababa at muli silang sinimulan na atakihin. Sinabihan ni 81 si 109 na asikasuhin ang puwang sa pagitan ng mga plate ng makina. Sinubukan ni 109 na makakuha ng malinaw na pag-atake, ngunit sa proseso, nawalan siya ng braso. Napatunayang napakalakas ng makina. Sa gitna ng kaguluhan, natalo rin si 81 at 7. Dahil sa desperasyon, kumuha siya ng baril at pinaputukan ang mga bato, na nagdulot ng maliit na pagguho ng bato na bumagsak sa makina. Sinigawan niya si 44 para ihinto ang truck, ngunit nang tumingin siya, napagtanto niyang patay na ito. Ilang sandali pa, bumagsak at sumabog ang truck. Maya-maya, nagkamalay si 81 at dahan-daang tinahak ang bako-bakong lupain, nadaanan ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Nang marating niya ang mga bato, napansin niyang nawawala ang kabilang kalahati ng makina. At pagkatapos ay nakita niya ang kalahati sa malayo, nakikipag-ugnayan sa isang bagay sa kalawakan. Ilang talampakan ang layo, nakita niya si 7 na buhay pa. Nagsimulang gumalaw ang makina patungo sa kanila, kaya hinatak ni 81 si 7 sa isang mas ligtas na lugar. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumuhos ang ulan, na lalong nagpahirap sa pag-akyat. Pagod at nabibigatan, sumigaw si 81 sa sakit at pagkadismaya. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang relo. Opisyal nang natapos ang 24 na oras para makumpleto ang misyon, napaiyak siya ng husto. Mahinang nagsalita si 7, sinabi kay 81 na alam na niya kung sino siya nang makita niya ito sa bus. Mga taon na ang nakalilipas, sumailalim siya sa air assault training kasama ang isang madaldal na sundalo, ang kapatid ni 81. Noon, walang tigil na ikinukwento ng kanyang kapatid ang kanyang pangarap na maging isang Army Ranger kasama si 81, at ang tungkol sa tato na pareho nilang nakuha. Tinanong ni 81 kung bakit hindi sinabi sa kanya ni 7 ng mas maaga. Sinabi ni 7 na sinubukan niya, ngunit seryoso sa pagsasanay noon si 81. Inamin ni 81 na kung makakatawid lang siya sa finish line para sa kanyang kapatid, marahil ay makakatulog na rin siya sa gabi. Tinanong ni 7 kung sa tingin niya ay nabigo niya ang kanyang kapatid. Sinabi ni 81 na hindi lang niya basta nabigo ang kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay nabigo niya ang lahat ng nakapaligid sa kanya.
Ipinaalala sa kanya ni Seven na sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi nagtagal ay lumapit ang makina sa kanilang lokasyon. Malakas na napaisip si 81 kung paano nila mapipigilan ang isang bagay na tulad nito. Tinanong siya ni Seven kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid, malamang napupunuin niya ito ng stoplight at umasa na magiging maayos ang lahat, bulong ni 81. Ngunit ang biro ay nagbigay kay 81 ng ideya. Sinabihan niya si Seven na manatili at hintayin siya. Bumaba si 81 sa minahan at pumasok sa gusali. Sa loob, kumuha siya ng ilang pampasabog. Pagkatapos ay nakita niya ang mga kontrol para sa isang malaking pangdurog ng bato at binuksan ito. Samantala, narating ng makina si Seven. Bago ito sumalakay, gumawa si 81 ng malakas na ingay upang makuha ang atensyon nito, lumingon ang makina at nagsimulang lumapit sa gusali. Habang iniiskan nito ang istruktura, sumabog ang mga pampasabog na inilagay ni 81. Mabilis na lumundag si 81 sa isang bulldozer at binangga ang makina, inipit ito sa gilid ng bundok. Habang tumatakbo ang pangdurog ng bato, umagos ang mga bato at binara ang venting system ng makina, na naging sanhi ng sobrang pag-init at pagka-overload nito. Tumalon siya palabas ng sasakyan ilang segundo bago sumabog ang makina sa maliliit na piraso. Ngunit ang mga bomba sa loob ng makina ay kumalat at nagkalat sa lupa. Kinabukasan, buhat-buhat ni 81 si Seven pabalik sa base at sa wakas ay nalagpasan ang finish line. Si Sheridan at Torres ay nanunood sa di mapakaling katahimikan. Nakita ni 81 ang mga sirang bahagi ng makina na dinadala ng helikopter. Lumabas si Sheridan at nagtanong kung siya na lang ang natitirang kandidato, seryosong sinabing oo ni 81. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Sheridan sa hindi pagdating sa kanila ng mas maaga. Ipinaliwanag niya na nasira na ng mga makina ang karamihan sa kanilang mga base, at ito lang ang tanging naitatag nila. Tanong ni 81, ilan sila? Malungkot na sagot ni Sheridan na lahat sila. Ipinaliwanag niya na nagawa nilang neutralisahin ang unang alon, ngunit iminumungkahi ng intelligence na isang mas malaking pandaigdigang pagsalakay ang inihahanda. Isang balita ang kaagad na nagkumpirma sa nakakatakot na katotohanan. Inihayag ng NASA na ang asteroid ay nahati sa hindi mabilang na pods na ngayon ay nakakalat sa buong mundo. Bawat pod ay nagbago tungo sa isang nakamamatay na makina, umaatake sa mga sibilyan at mga base militar. Ipinapakita ng mga satellite images na mas marami pang pods ang papalapit sa Earth. Ang mga gobyerno sa buong mundo ay naglulunsad ngayon ng isang koordinadong pandaigdigang tugon upang ipagtanggol ang planeta. Humanga si Sheridan at tinanong si 81 kung paano niya nagawang sirain ang makina ng walang tunay na armas. Ipinaalala ni 81 kay Sheridan ang isang bagay na minsang sinabi niya. Bawat makina ay may limitasyon. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagbara sa pangunahing venting port ng makina, ang buong sistema ay umiinit at bumagsak. Sinabi niya kay 81 na ang impormasyong ito ay maaaring makapagligtas ng maraming buhay. Pagkatapos, inamin ni 81 na tama si Sheridan tungkol sa kanya kanina. Hindi pa siya handa, itinaguyod siya ni Sheridan sa mismong lugar, sinabing handa na siya ngayon. Idinagdag niya na ipagmamalaki siya ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinipon ni Sheridan ang mga Rangers at inihayag na sila ang spearhead ng Operation Global Shield, nakakasimula pa lamang. Ibaba sila sa labas ng lungsod, at ang kanilang misyon ay i-evacuate ang mga sibilyan at linisin ang daan para sa mabibigat na armas. Tumingin si Sheridan kay 81, at humakbang siya upang kausapin ang mga Rangers. Sinabi niya sa kanila na gaano man kahirap, at gaano man sila kapagod, hindi sila dapat sumuko. Kalaunan, sumakay ang mga Rangers sa mga Black Hawk helicopter. Sa kalagitnaan ng paglipad, sinimulan ng team leader na tawagin ang mga pangalan ng Rangers. Ngunit nang makarating siya kay 81, napagtanto niyang hindi niya talaga alam ang pangalan nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.